Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito ang pumulian yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at itong yung Johnny Depp, usapang utang, usapang ula. So mga ka-Johnny, kung hindi pa kayo naka-subscribe, subscribe mo po kayo. Like and share nyo na rin, tapos hit nyo na yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga videos na ina-update natin dito sa ating channel mga ka-Johnny. So, ano nga ba sasabihin ko? Pero ito na lang masabi ko mga ka-Johnny, dahil wala tayong masyadong update sa mga nangyayari. Ayokong sausawan muna yung nangyayari kay Sir Rendon Labrador tsaka sa PNP doon sa nangyaring maaari siyang makasuhan doon, no? Mga ka-Johnny, dahil nga sa pag-upload niya ng live stream na pinapakita yung mga muka ng mga agent nung time na yan. Ayoko muna sausawan yan. At dahil nga medyo investigation kasi yan eh. Pagka naka-investigation committee na yan, private na usapin yan mga ka-Johnny. So yun, pero ito lang masabi ko sa inyo mga ka-Johnny, no? Ingat na lang kayo dun sa mga OLA reviewer, OLA defender, OLA fighter, kuno. Yun ang masabi ko. Kasi nga ako ka-Johnny, mga ka-Johnny, ako talagang naranasan ko ngayon na maharas, na ganyan, na buti nga kahit paano yung time na yun na I can fight my emotions by that time, na nalaman ko na naipost pala ako, napahiya ako social media, nagawa na ako ng GC. Pero ako yung tipo ng tao na hindi ako ganun kabuting tao, pero nagmamalasakit ako sa kapwa ko. Kasi ako yung tipo na ayoko yung mga sumasawsaw lang din sa issue. Like, sasabihin na victim sila, pero nagpo-promote the other side ng mga OLA. Di ba mga ka-Johnny, naiintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Merong mga OLA reviewer dyan na OLA victim daw, pero other side, nagpo-promote din sila ng mga OLA. Hulukayin nyo na lang mga ka-Johnny, ayoko magsalita kung sino-sino yung mga yan. Nakikita ko yun eh. Victim daw sila, pero the other side, nagpo-promote sila. Mayroon pa nga referral code, mga ganyan mga something. Tapos mayroon pa nga dyan isa na OLA defender daw siya, biglang nag-promote, nagkaroon pa siya ng top 5 nagkaroon pa siya ng top 5 best loan apps, tapos biglang binura. Di ba mga ka-Johnny? Doon yung makikita yung sinseridad o yung talagang kung may malasakit ba talaga sila sa mga OLA victims. Doon yung makikita. Pero sa akin nakakita nyo naman, di ba? Ilan lang naman yun, Bill is tsaka Tala lang talaga ang review ko rito sa aking channel. Kung may makita man kayo dyan, kung meron naman kayo makita dyan, is in talagang hindi ko pa naranasan maharas doon sa mga OLA na yon. Sana mag-gets nyo. Pero that time, nung sinabi ko nga si Mr. Cash is, akala ko okay. Meron na video na nagawa na ganyan, akala ko okay siya. Pero nung nalaman ko na na-post pala nila ako sa social media, naka-post nila ako sa GC, nagawa na ako ng ganyan, ng harassments. Doon ko lang na-realize na talagang ilan lang talaga yung mga legit na OLA. Tapos, mga ka-Johnny, yung mga yan, mga OLA reviewer, mga OLA victim defender. Yung iba dyan, sabihin natin naging biktima, sige legit. Pero naniningil. Bakit biglang gano'n naniningil? Pumupunta pa sa mga, pumupunta pa sila sa mga kawani ng ahensya ng gobyerno. Tapos ipopromote nila yung channel nila. And then after that, magsasabi sila sa channel na maniningil sila ng contribution, ng counseling fee, di ba? Ako bilang isang OLA victim defender, libre lahat ng counseling ko rito, pero pasensya na kung di ko kayo masagot agad, kung di ko kayo agad ma-replyan, dahil nga, hindi naman ako yung tipo ng tao ng, ito lang yung gawin ko sa buhay ko, maggawa ng video para sa OLA. Kasi ako, may trabaho ako, from 8 to 5, kailangan ko magtrabaho para sa pamumuhay namin dito sa buhay namin mag-asawa, at saka yung sa kailangan namin gastusin dito sa bahay. Siyempre, nung upahan kami, gastusin sa araw-araw. Kaya hindi ko maagad-agad ma-actionan o masagot yung mga tanong ninyo. Pero kung sasabihin nyo na OLA defender, kuno, tapos maniningil kayo ng consultation fee, tapos OLA defender, pero ayun, nagpo-promote, ingat kayo dun, hunyango, mga ka-Johnny. Porkit nagba-viral kasi, yun ang ginagamit kasi. Ako, aminin ko sa inyo, may kita naman talaga dito sa YouTube, pero hindi ganun kalaki. Hindi ganun kalaki. Hindi ganun na tulad sa akin na talagang hindi ganun kalaki yung kinikita rito. Medyo may makukuha kaming income,
but not hindi katulad ng mga OLA promoter na malalaki ang kinikita dyan na umaabot ng sa 1,000 mga kadyani, no? Ay sa isang araw mahigit 1,000, 2,000, 3,000 ang views nila sa isang araw dahil nga sa pupromote nila ng OLA. Bukod dun, meron pang na binabayaran yung iba dyan ng mga OLA na yun para i-promote sila, tapos kumikita na sila sa YouTube, kumikita pa sa pag-promote, diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo na kasi dual side ang ginagawa ng iba riyan, ng ibang OLA promoter, ibang OLA reviewer, OLA victim kuno. Yung sinasabi sa inyo, ingatan niyo yung mga taong yan. Ginagamit lang talaga yung viral, yung pagbabiral, yung pagiging trending ng mga ngayon, ng sitwasyon sa mga victim. Mga kadyani, mag-isip kayo. Ako dito, lahat yan libre. Kung may matatanggap man ako rito, is compensation ko na lang ito sa paggawa ng impormasyon para sa inyong mga OLA victim. Dahil ako talagang naranasan ko yan. Naipost ako. Nagawa na ako ng GC. Nautakan ako ng mga kamukuting OLA na yan. Nautakan ako ng magkano dyan. Tapos, pero ako, inaral ko lahat. Inaral ko. Pang sarili ko lang. Kaya in-share ko sa inyo ngayon yung mga naranasan ko sa inyo para malabanan nyo, para lampasan ninyo yung mga maaaring maranasan ninyo sa mga OLA. Ngayon mga kadyani, pakiramdaman nyo yung mga nagpo-post, yung mga gumagawa ng video, kung talaga ba yung legit sila. Unang-una, tandaan nyo ito yung mga nagsasabing victim sila na mga OLA reviewer, pero wala naman silang ipinopost. O yung katulad ginagawa ko, pinapakita ko sa inyo yung mga ebidensya na naipost ako, nagawa na akong GC, mga ganun mga kadyani. Tignan nyo kung nagawa sa kanila yon. Kasi yung iba dyan, kwentong kutsero lang yun, kwentong barbero. Papanggap lang na, para mag-trending sila. Tapos, siguro nanghihinayang na, ay, may views pala sa ganitong promote. Ayun, doble kara. Hindi mo alam kung saan talaga kakampi, kung kakampi ba talaga ng OLA victim o kakampi ng mga OLA promoter o ng OLA, mga kadyani, diba? Maging maging vigilant, maging matalino tayo sa bawat bagay, maging mautak tayo. Kaya ako sabi ko sa inyo, mag-ingat kayo doon sa mga nagpapanggap na kasi meron dyan mga popromote na kung pero hingian na kayo. Kaya sa Facebook page sa mga Facebook groups na iba, na kadyani, manghihingi lang yan ng mga consultation fees o something. Pero yung sa UOBA mga kadyani, ito labas to. Kasi may pinapasahod ng mga tao. Ibang usapan yun. Kasi may mga consultation talaga rito na hindi kasama doon sa sinasabi nyo na may problema. Kasi kunwari ako, kaya ko magawa ng GC, kaya kong gumawa ng page, tapos ihingi ako kayo ng 20 pesos bawat consultation, isang tanong 20 pesos. Pwede yung ganon. Pero never kong ginawa. Tanong nyo doon sa mga nagko-comment dito sa atin, kung ako ba nang hingi din yan sa inyo ng mga consultation fee. Lahat dito libre. Lahat dito libreng impormasyon. Lahat dito libreng karunungan. Lahat dito libreng kaalaman. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako nag-share bilang isang OLA victim. At kayo naman, gusto ko matuto kayo, gusto ko maging matalino kayo, maging aware kayo, maging vigilante kayo, maging marunong kayo sa lahat ng bagay. Marunong kayo kumilatis. Gamitin nyo lahat ng critical thinking na maaari nyo gamitin para makita nyo kung sino nyo legit na tumutulong doon sa nanggagamit. So mga kadyani, ito ang inyong lingkod, Kadyani ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala.